Kabanata 61, Ikaw ang mamamatay. Malamig na sabi ni Zachary, na para bang siya mismo ang Grim Reaper. Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Wesley na halos malaglag ang punyal sa takot. Hindi pa gumagalaw si Zachary ng 1 pulgada mula sa kanyang kinatatayuan sa pinto, ngunit ang kamay ni Wesley na nakahawak sa punyal ay nanginginig na ng hindi mapigilan. Bago pa makapag-react si Wesley, pumikit si Zachary at inagaw ang punyal sa kanyang kamay, pagkatapos ay itinulak siya pababa sa lupa sa proseso bago pa man siya makapag-react. Sa isang malakas na snap, nabali ang kanyang pulso. Halos mapunit ng malakas na hiyawan ang kisame ng gusali. "How dare you threaten Mr. Noct?" Sigaw ni Ben habang hila-hila si Wesley na parang asong namamatay. Si Charlotte naman ay nasa bingit ng pagbagsak. Ilang segundo lang bago tumama ang ulo niya sa lupa, isang pares ng mga kamay ang nagpatatag sa kanya at hinila siya palayo sa malamig at matigas na sahig. Sa pamamagitan ng kanyang kalahating talukap na mga mata, naaninag niya ang mga gwapong katangian ni Zachary Noct bago nagdilim ang lahat. "Tumawag ka ng doktor." "Oo, sir." Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Charlotte na tulala, at napansin niya na nakahiga siya sa isang matigas na kama sa isang silid na halos walang mga dekorasyon. May simbolong S sa ilaw na nakasabit sa kisame, at ang realisasyon ay tumama sa kanya na parang truck nang makita niya ito. Yan ang simbolo ni Zachary. Nasa kwarto niya ba ako? Itinulak niya ang sarili sa pagkakaupo ng may labis na pagsisikap at napagtantong wala na ang kanyang mga damit, napalitan ng manipis na puting damit. Parang may bombang sumabog sa ulo niya na nagpaikot-ikot sa ulo niya. Ano, hindi, nasaan ang chip? Nalaman ba ni Zachary ang tungkol dito? "Gising ka na." Isang malumanay na boses ang nagpatalon kay Charlotte sa gulat. Tumingala siya upang makita ang isang babaeng doktor na naglalakad papunta sa silid na may dalang cart ng mga medikal na supply. Nagpatuloy ang doktor upang suriin ang kanyang temperatura at ang mga sugat sa kanyang katawan. Ang sugat ay hindi na infection, na isang magandang senyales. Kailangan kitang subaybayan ng ilang araw pa bago ka makaalis, ngunit. "Sino ka?" Naguguluhang tanong ni Charlotte. "Ako si Raina Langan, ang doktor ng pamilya Noct," nakangiting sagot niya. "Sinabi sa akin ni Mr. Noct na alagaan ka muna." Natigilan si Charlotte, at hindi sanay sa magalang na tono ni Raina. Naalala niya kung paano ang pakikitungo ng lahat sa kanya sa parehong paraan noong nakikipag-date siya kay Hector. Noon, may pribadong doktor din ang pamilya Wind na mag-aalaga sa kanya sa tuwing siya ay magkasakit. Napasulyap siya sa kanyang uniforme na nakalagay sa maayos na tumpok sa kariton na itinulak ni Raina. "Teka, security guard lang ako." Bigla na lang siyang sumigaw habang sinusubukang bumangon sa higaan, sumirit na lang siya sa sakit at muling bumagsak sa kama. Ang kanyang leeg ay mahigpit na may nakapulupot at sinigurado sa lugar ng isang guard sa leeg, habang ang kanyang kaliwang balikat ay hindi makagalaw dahil sa makapal na patong ng mga bendahe dito. "Huwag kang gumalaw," sabi ni Raina, na nagmamadaling lumapit para tulungan siya. "Buo pa ang jugular vein mo, pero malalim ang sugat. Kailangan mong magpahinga." "Ang mga damit ko," sabi ni Charlotte, inabot at kinuha ang kanyang uniforme. "I've asked someone to lashes it for you," sabi ni Raina, at inilagay ang mga damit at isang maliit na plastic pouch sa tabi ng kanyang unan. "Nandito na rin ang mga personal mong gamit. May naiwan ba tayo?" Napansin ni Charlotte ang maliit na itim na kahon sa pouch at agad itong kinuha. "Na-check mo ba ang mga gamit ko kapag nagkataon?" "Siyempre hindi," nakangiting sabi ni Raina. "Hindi namin pinapakialaman ang privacy ng aming mga iginagalang na bisita." "Kung gayon, paano si Devil? I mean, Mr. Noct?" Tanong niya habang kumakabog ang puso niya sa dibdib niya. Iisipin niya na isa ako sa mga bandidong nagnanakaw ng chip. "Mamamatay ako." "Umalis si Mr. Noct nang ihatid kanya rito," sabi ni Raina na may magalang na ngiti. "Babalik siya sa gabi." Nakahinga ng maluwag si Charlotte at halos mapatalon siya nang marinig niyang may lumapit sa pinto. "Maligayang pagbabalik, Mr. Noct." Bumukas ang pinto ng kwarto at isang malamig na silweta ang bumungad sa kwarto. Isang matangkad na figure ang pumasok,
at ang anino nito ay papunta sa kama. Ramdam ni Charlotte ang pagbilis ng pintig ng kanyang puso habang nakatitig sa kanya na parang gulat na kuting. Maligayang pagbabalik, Mr. Noct. Bati ni Reyna. Hinaway-kaway ni Zachary ang kamay niya at lumabas ng kwarto si Reyna na nakatingin sa lupa. Sa sandaling isinara ang pinto, sinimulan ni Zachary na isara si Charlotte, na nagpagigil sa kanya at bumaon sa kanyang mga kumot. Anong gusto mo? Natatakot ka ba sa akin? Tanong niya sabay upo sa couch sa may bintana. Pinipigilan ni Charlotte ang pagdilat ng kanyang mga mata, sinong hindi. Bakit mo ako dinala dito? Tanong niya sa huli, at sinusubukan ang kanyang makakaya upang magmukhang kalmado at buo. Nasugatan ka sa oras ng trabaho, kaya obligado akong tiyakin na gumaling ka ng maayos, sabi ni Zachary. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, ngunit ang kanyang magiliw na titig ay nagbigay ng kanyang tunay na nararamdaman. Kamusta ka? Hindi ka namamatay, di ba? Tumahimik ka. Pabigla-bigla na sigaw ni Charlotte na nagsisilang agad. Hindi ako nakaupo dito at kausapin ka kung namatay ako, sir. Binigyang diin niya ang salitang sir, na para bang nagbitiw siya sa kanyang sarili sa tadhana. Si Wesley Holt ay ikinulong na ng pulisya, sabi ni Zachary habang nagbubuhos siya ng isang tasa ng alak. Pinaikot-ikot niya ang alak habang nagpatuloy. So, anong reward ang gusto mong makuha sa heroic acts mo? Pera. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Charlotte. Bigyan mo lang ako ng pera. Iyon lang ang pakialam mo. Naiinis na tanong ni Zachary. Mayroon akong mga matatanda at mga alagang hayop na dapat alagaan, at ang aking sweldo ay hindi sapat, protesta ni Charlotte. At saka, I don't suppose you will deduct that from my salary. You're not going to force me to pay for my own medical bills, right? Sinamaan siya ng tingin ni Zachary at tumayo para umalis. Salamat sa pagbisita sa akin, Mr. Noct. Have a nice day. Pahabol niya sa kanya habang papalabas ng kwarto. Nakahinga siya ng maluwag nang magsara ang pinto sa likod niya. Sa palagay ko ay hindi pa niya nahanap ang chip. Hindi ko pa maibibigay sa kanya ang chip, iisipin niya na ako ang may kasalanan. Kailangan ko nang umalis sa lugar na ito bago pa may mangyaring masama. Napatingin siya sa maliit na itim na kahon na naglalaman ng chip. Talaga bang hindi ito nagalaw? Ibinaon ni Charlotte ang sarili sa mga kumot at binuksan ang kahon. Phew! Nasa loob pa rin ito. Sinulyapan niya ang kanyang telepono at napagtantong lobat na ang baterya. Nilagay niya ang chip sa ilalim ng kanyang unan, at tumawag siya, "Hoy! Kahit sino dito." Ilang segundo lang ay pumasok si Reyna sa kwarto. "Oo, Miss Wind. Gusto ko nang umuwi. Pwede ka bang kumuha ng taxi para sa akin?" Tanong ni Charlotte. "Paumanhin, Miss Wind, ngunit hiniling ni Mr. Noct na manatili ka hanggang sa gumaling ang iyong mga sugat," sabi ni Reyna na bahagyang yumuko ang kanyang ulo. "May kailangan ka ba? Matutulungan kitang makuha ito. Hinihintay ako ng pamilya ko. Mag-aalala sila kung hindi ako babalik sa lalong madaling panahon," sabi niya. Gabi na, at hindi maon ang telepono ni Charlotte. Si Mrs. Berry at ang mga bata ay malamang na nag-aalala na parang may mga sakit na, panigurado. "Gusto mo bang tumawag muna?" Mungkahi ni Reyna. "Akala ko ba walang tao sa bahay na mag-aalaga sa iyo?" Dahan-daang tumanggaw si Charlotte bilang pagsang-ayon. Siguradong pagod na si Mrs. Berry sa pag-aalaga sa mga bata. Hindi na ako maaaring maging isa pang pasanin sa kanyang mga balikat. At saka, ayokong takutin ng mga bata. Humingi siya ng charger ng telepono kay Reyna para matawagan niya si Mrs. Berry. "Hello, Mrs. Berry. Miss, saan ka nagpunta? Hindi kita makontak." Narinig ang gulat na boses ni Mrs. Berry. "Naubusan ng baterya ang aking telepono ngayon," paliwanag niya. "Magiging abala ako sa mga susunod na araw, kaya hindi ako uuwi." Ayaw niyang magsinungaling, ngunit ayaw din niyang mag-alala si Mrs. Berry para sa kanya. "Anong nangyayari?" tanong ni Mrs. Berry. "Sabihin mo lang, wala ang mga bata. Nasugatan ako, kaya kailangan ko ng oras para makabawi." Anong nangyari? Gaano kalala ang mga sugat mo?"
I'm fine, nagmamadaling sabi ni Charlotte. Ilang gasgas lang. Saang ospital ka tumutuloy? Pupuntahan kita at bibisitahin ka. Ang aking amo ay nagtalaga ng isang pribadong doktor sa akin, kaya hindi ako makauwi sandali. Paumanhin sa pabigat sa iyo. Ayos lang. Aalagaan ko ang mga bata, at dapat mong alagaan ang iyong sarili. Tawagan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong, sabi ni Mrs. Berry. Salamat, Mrs. Berry. Matapos tapusin ang tawag, nahiga si Charlotte sa kama at naiinip na. Then, she started texting Escort in debt. Bakit hindi ka nag-uulat tungkol sa iyong kamakailang pag-unlad? Hindi ka ba maaaring maging mas masigasig tungkol dito? Kailangan niyang maging masunurin at masunurin hanggat maaari sa harap ni Diablo, at iyon ang dahilan kung bakit nasiyahan siya na maging bossing sa kay Escort in debt sa paligid. Matumal ang negosyo kamakailan, sagot ni Escort in debt. Matumal. Hindi ka ba bumibisita sa Sultry Night? Ano ang iyong ginagawa? Naguluhan si Charlotte. Hindi sumagot si Escort in debt. Bumantong hininga siya at tinawagan siya, at inabot ng ilang ring bago niya ito tuluyang sinagot. Anong meron? Sinasama mo ba ang iyong mga sugar mummies sa mga araw na ito? Tanong ni Charlotte. Pinaikot-ikot ng lalaki sa kalapit na silid ang kanyang alak sa baso habang siya ay nakaka-relax sa bathtub na puno ng maligamgam na tubig. Kumikislap sa ilalim ng liwanag ang kanyang bahagyang tanned na balat, at ang kanyang mahusay na natukoy na mga kalamnan ay tila naglalabas ng kakaibang nangingibabaw na aura. I'm staying with a certain stupid woman, mahinahong sabi ni Zachary. Anong stupid woman? Ako ang amo mo. Tahol ni Charlotte, hindi ka magtatagumpay kung hindi mo babaguhin itong kasuklam-suklam mong ugali at paglingkuran ako. I'm just a escort. I don't need success, sabi ni Zachary, na pinunasan ang tubig sa kanyang mukha. Anong tunog iyon? Tanong ni Charlotte, nasa swimming ka ba? Naliligo lang ako, sabi ni Zachary, na humigop ng alak. Bakit mo sinagot ang tawag ko noon? Lumilipad ang isip ni Charlotte kung ano ang magiging itsura niya sa bathtub. Halos makita niya ang nakakaakit na hubog ng kanyang mga kalamnan at payat na katawan na kumikinang sa tubig nang lumabas siya mula sa bathtub. Magmumukha siyang full course meal. Ano ang iniisip mo? Pang-aasar ni Zachary. Baliw ka, sigaw ni Charlotte habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Malabo kong natatandaan na may isang malibog na babae sa Sultry Night na nangmolest siya sa akin. Ramdam na ramdam ni Zachary ang pag-init ng kanyang katawan habang inaalala ang pangyayari noong gabing iyon. Gusto ko lang pagtawanan ang mga sugar mummies na iyon. Nagmamadaling paliwanag ni Charlotte, dapat sa mga kliyente mo ang pinagkakaabalahan mo, hindi ang boss mo. Hindi kita babayaran sa paggawa mo ng kakaiba sa akin. Ayos lang, kunin mo na lang bilang bayad. Hindi pwede, sabi ni Charlotte, pinutol siya. Hindi ako nagiging intimate sa aking subordinate. Paano ang sarili mong boss? Tanong ni Zachary sabay ngisi. Matangkad, guwapo at mayaman ang amo ko, pero pervert din siya. Kamakailan lang, medyo mabait siya sa akin. Siguro natatakot siya sa akin. Sabi ni Charlotte. Inilibot ni Zachary ang kanyang mga mata sa langit. Mukhang naging mabait ako sa'yo. Ang aking amo ay kakaibang tao, sa totoo lang. Hindi siya ngumingiti o tumitingin sa akin sa mata, ngunit noong nasugatan ako, iniuwi niya ako sa bahay niya at inatasan ang kanyang doktor ng pamilya na mag-alaga sa akin. Dapat pasalamatan mo siya sa pagtrato sa iyo ng maayos. Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang sitwasyon ko ngayon? Isipin mo. Sinong amo ang magbabalik sa kanilang nasugatang empleyado sa halip na ipadala sila sa ospital? Baka naman, espesyal ka lang. Iyan ang problema. Napabulala si Charlotte. Halos nakakasagabal ako sa kanya kahit saan ako magpunta, at sa palagay ko hindi ito nagkataon. Sa katunayan, hindi pa siya nakikilala ng ilan sa mga kasamahan ko. Talagang hinahanap niya ako. Bakit niya gagawin iyon? Tanong ni Zachary dahil sa curiosity. Hindi ba obvious? May crush siya sa akin. Hindi alam ni Zachary ang sasabihin. Oh no, anong gagawin ko ngayon?
Nagpapanik na sabi ni Charlotte. Papasok ba siya sa kwarto ko sa kalagitnaan ng gabi? Sino ang nakakaalam? Nakangiting sabi ni Zachary. Hoy, hindi mo ba ako kayang tulungan? Pakiusap ni Charlotte. Ikaw lang ang tanging tao na makakatulong sa akin ngayon. Mukhang lalamunan ka ng boss mo o ano, sabi ni Zachary. Hindi ka ba dapat magpasalamat sa kanyang atensyon? Hoy, huwag kalimutan kung sino ang iyong amo. Ungol ni Charlotte. Enough, magpahinga ka na. Ibinaba ni Zachary ang tawag at ngumisi habang iniisip ang tulala na nakahiga sa tabi. Hindi masakit na na-prank siya kahit minsan lang. Tumayo siya mula sa bathtub at naglakad palabas na walang sapin ang paa, na nakabalot ng bathrobe sa katawan habang nasa daan. Sa katabi, si Charlotte ay nalulunod sa sariling pag-iisip nang biglang bumukas ang pinto. Ang matangkad na figure ni Zachary ay nagbigay ng mahaba at invasive na anino sa kama, at basa pa rin ang buhok niya. Hindi na itago ng puting robe sa kanyang katawan ang kanyang well-defined muscles at dominanteng aura. Natarante siyang tinitigan ni Charlotte at napalunok. Bakit hindi ka kumatok? Tanong niya habang nakatingin sa malayo. This is my house, sagot ni Zachary habang papalapit sa kanya, na nagpahirap sa kanyang huminga. Natigilan si Charlotte at patuloy na umiwas ng tingin. Anong gusto mo? Walang ibang salita, pumunta si Zachary sa gilid ng kanyang kama at yumuko para tingnan siya. Hoy! Anong ginagawa mo? Bulong ni Charlotte na nanginginig sa takot. Nakapikit na tinitigan ni Zachary ang kanyang mga mata at idiniin ang katawan nito sa katawan niya. Siya ay tulad ng isang mabangis na hayop na maaaring matuno siya sa kanyang presensya lamang. Sinubukan niyang kumalas mula sa pagkakahawak nito, ngunit ang mga sugat nito ay nagpatigas ng buong katawan niya na parang isang patpat. Nasa panganib talaga ako. Lumapit sa kanya ang gwapo at nakangiting mukha ni Zachary. Natatakot ka ba sa akin? Hoy! Lumayo ka sa akin. Pakiusap ni Charlotte na nanginginig ang boses. Maaaring ikaw ang boss, ngunit hindi yun nangangahulugan na maaari mong gawin ang iyong paraan sa akin. Pinutol niya ang sarili nang mapansin niyang ilang millimeters na lang ang layo ng labi ni Zachary sa labi niya. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay umikot, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. God help me, tapos na ako para. Naramdaman niya ang paglapat ng mga labi ni Zachary sa kanyang pisngi at tainga habang gumagalaw ang mga kamay nito para hawakan siya. Ipinikit ni Charlotte ang kanyang mga mata at hinintay ang hindi may iwasang pighil hininga. Gayunpaman, sa halip na umabanti pa, ngumiti na lang si Zachary at kumuha ng libro sa bedside table bago tumayo para umalis. Naramdaman ni Charlotte na nawala siya sa kanyang tagiliran, nagudyok sa kanya na imulat ang kanyang mga mata ng pansamantala. Isang kakaibang pakiramdam ng pagkabigo ang bumalot sa kanya nang makumpirma niyang wala na ito. Nandito lang siya para sa libro. How dare he mess with my feelings? Pinandilatan siya ni Charlotte, only to notice something eerily familiar. Nakita ko na ang figure na iyon sa isang lugar. Parang pamilyar. Sumagi sa kanyang isipan ang 4 na taong gulang na alaala ng escort na iyon na nagpalit ng damit na nakatalikod. Nakasuot si Zachary ng robe kaysa sa tuwalya na ginamit ng escort, ngunit lahat ng iba ay eksaktong pareho kay Charlotte. Siya kaya, hindi pwede. Hindi maaaring siya iyon. Napatingin si Charlotte sa likod ni Zachary. Hindi ba't ang escort na iyon ay may tato ng ulo ng lobo sa kanyang likod? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 65. Gayunpaman, bago pa siya makaalis sa kama para tanggalin ang bathrobe sa katawan ni Zachary, nawala na siya sa silid. Sinubukan niyang umupo at sumigaw sa pangalan nito, at tanging isang maid ang nagsara ng pinto sa likuran niya. Napabagsak si Charlotte sa kama dahil sa pagkabigo. Maglaan lang ako ng oras para magpahinga at magpagaling sa ngayon. Lahat ng iba ay maaaring maghintay. Samantala, napangiti si Zachary nang bumalik siya sa kaligtasan ng sarili niyang silid habang ang mga labi ay nakakulong sa isang nakakaakit na ngiti.
Napakaganda niya kapag siya ay tulala. Pinilit ni Charlotte na makatulog ng gabing iyon, kahit na wala itong kinalaman sa sakit ng kanyang mga sugat. Ang kanyang isip ay tumatakbo habang iniisip niya ang tungkol sa Chip at Zachary, kahit na sila ay ganap na walang kaugnayan. Gayunpaman, ang dalawa ay labis na nag-aalala sa kanya. Kailan ko kaya aalisin ang sarili ko sa gulo na ito? Kinaumagahan, biglang nagising si Charlotte sa tunog ng kanyang telepono. Ito ay isang tawag mula sa kanyang mga anak, at pinatahimik niya sila sa ilang mabilis na salita bago ibinaba ang tawag. Ang huling bagay na gusto niya ay para sa ibang tao na malaman ang tungkol sa kanyang mga anak. Kung isa sa alang-alang ang bilang ng mga kaaway ng Wind Corporation bago sila bumagsak mula sa biyaya, ang paglalantad sa kanyang mga anak ay magdudulot ng kapahamakan para sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok si Reyna at ang kanyang katulong upang magpalit ng kanyang mga benda, at nagkataong lumakad si Zachary nang bumukas ang pinto. Nasulyapan siya ni Charlotte na parang Diyos sa suot niyang itim na suit at sinag ng araw sa umaga. May kausap siya sa telepono nang dumaan siya, at sinulyapan niya si Charlotte nang dumaan siya sa pintuan nito. Nagkaroon sila ng eye contact, at ang kalmado niyang kalmado ay lubos na naiiba sa kanyang natarantang tingin. Nagmamadaling umalis si Zachary ilang segundo lang, ngunit sinundan niya ito ng tingin, na sinusubukan niyang malaman kung siya na ba ang taong nakasama niya 4 na taon na ang nakararaan. Hindi siya mukhang isang taong kusang loob na maging lapdog ng mga sugar mummies. Miss Wind, papalitan ko na ang mga benda mo. Baka sumakit ng konti, kaya humanda ka, sabi ni Reyna sa malambing na tono. Sige, sabi ni Charlotte. Hindi niya masyadong inisip ang proseso hanggang sa magsimulang tanggalin ni Reyna ang mga benda sa kanyang leeg. Ang sakit ay napakatindi kaya nagsimula siyang sumigaw sa kanyang ulo, aray. Ang sakit. Natigilan si Zachary, na bumababa sa spiral staircase nang marinig ang sigaw nito. Sabihin sa kanya na maging banayad. Utos niya. Yes, Mr. Noct, sabi ng isang maid bago kumaripas ng takbo papunta sa kwarto ni Charlotte. Narinig din ni Reyna at Charlotte ang kanyang boses, at yumuko si Reyna ng kanyang ulo na humingi ng tawad. I'm so sorry, Miss Wind. Okay lang. Haha, siguradong crush niya ako. Noon pa man ay pinangarap ni Charlotte ang isang paraiso kung saan maaari niyang gugulin ang kanyang mga araw na walang ginagawa kundi magsaya sa sarili, ngunit inalagaan niya ang kanyang 3 anak. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang katuparan ng kanyang pangarap. Gustong-gusto niya ang pakiramdam ng pagiging layaw na may isang doktor at ng mga kasambahay, at ang katotohanan na ang mga katulong sa bahay ni Zachary ay propesyonal at mahusay na sinanay na nagpabuti ng kanyang pakiramdam. Tumingin si Charlotte sa bintana at masayang bumantong hininga. Napakaliwanag at maaraw ngayon. Hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo, tinulungan siya ng mga kasambahay sa isang wheelchair at inilabas siya para mamasyal sa umaga. Hinangaan ni Charlotte ang labas ng villa habang itinutulak siya ng mga katulong sa paligid ng hardin. Kahit na ito ay may nakararami na murang paleta ng kulay at idinisenyo upang maging minimalistic, ang bawat detalye ay maingat na pinag-isipan at mahusay na naisakatuparan. Sa katunayan, ang mga muebles sa bahay ay pawang mga limitadong disenyo ng edisyon na ginawa ng mga sikat na designer na maaaring makakuha ng ilang milyon kung ibebenta sa isang auction. Bilang anak ng dating pinakamayamang tao sa H-City, nakasanayan na niyang makakita ng mga magaganda at marangyang bagay, ngunit ang tahanan ni Zachary ay nasa ibang antas. Sa katunayan, ang front garden ng bahay ni Zachary ay nalaglag ang panga niya sa gulat. Ito ay parang isang bagay na mahahanap ko sa isang royal residence. Naalala niya ang sinabi ni Hector, mukhang hindi mo naiintindihan ang tunay na kakayahan ni Mr. Noct. Kinuha ni Charlotte ang kanyang telepono at ginawa ang isang simpleng online na paghahanap para kay Zachary, at nagulat siya nang makakita ng napakaraming impormasyon kung gaano siya kalakas. Ang Divine Corporation ay isa lamang sa maraming maliliit na kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Zachary, at walang sinabi kung gaano karaming mga kumpanya ang kanyang pag-aari sa kabuuan.
Hindi katakataka na nais ng mga Sterling na magkaroon ng ugnayan sa kanya. Biglang nagring ang phone ni Charlotte. Ito ay isang tawag mula kay Mrs. Berry, at agad niya itong sinagot. "Hi, Mrs. Berry. Miss, we have a guest," sabi ni Mrs. Berry na parang balisa. "Bisita?" Naguguluhang tanong ni Charlotte. "Kailan pa may nag-abala na bumisita sa atin?" "I'll talk to her," umalangaw ang isa pang boses. "Charlotte, ako ito, si Tita Amanda." "Tita Amanda," sabi ni Charlotte, at lumubog ang puso niya sa tiyan. Si Amanda ang ina ng kanyang pinsan na si Luna, at siya ang huling taong inaasahan ni Charlotte na lalabas sa kanyang bahay. "Charlotte, sinabi sa akin ni Luna na nakabalik ka na, kaya binisita kita at ang mga bata. Miss ka na ng Tito Simon mo, alam mo ba?" "Tita Amanda," sabi ni Charlotte, na pinutol siya. "Wala ako sa bahay. Kailangan mo ba ng tulong sa kahit ano?" Hindi kailanman nagustuhan ni Charlotte si Amanda, dahil pera at kapangyarihan lang ang inaalala niya. Ang kanyang tiyuhin na si Simon Wind ay ikinasal sa pamilyang White ilang taon na ang nakalilipas at pinutol ang pakikipag-ugnayan sa pamilyang Wind pagkatapos noon. Nang umakyat ang pamilya Wind sa tuktok, halos makiusap si Simon sa ama ni Charlotte na si Richard na ilagay siya sa isang posisyon sa Wind Corporation, kung saan ang huli ay sumang-ayon dahil sa pagmamahal sa kapatid. Maayos ang pakikitungo ni Simon at ng kanyang pamilya kina Richard at Charlotte, ngunit nagbago ang lahat pagkatapos ng pagbagsak ng Wind Corporation at pagkamatay ni Richard. Hindi man lang nag-abala si Simon at ang kanyang pamilya na dumalo sa libing ni Richard, at hindi nagtagal ay nawalan sila ng kontak ni Charlotte. Pagkaraan ng ilang sandali, nabalitaan niyang nagsimula si Simon ng isang kumpanya na tinatawag na Grandier Group at namuhay ng komportable. May mga alingaw-ngaw na si Simon ay nakatira sa Wind Corporation at sa mga coattail ng Sterling, ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga kay Charlotte. Ang tanging hiling niya ay isang mapayapang buhay na malayo sa kanya at sa kanyang kahabag-habag na pamilya. Kaya naman ang pagbisita ni Amanda ay lubos na nakagulat sa kanya. "Nandito lang ako para bisitahin ka at ang mga bata," sabi ni Amanda na may peking ngiti. "Naghanda ng handaan ang tito mo sa bahay. At saka, hindi ba sila kaklase ni Timothy? Pwede rin silang makipag-playdate." "Hindi na kailangan," sabi ni Charlotte, na pinutol lang si Amanda. "Hey, it's fine. We're family after all," natatawang sabi ni Amanda. "Nami-miss ka ng mga shareholder mula sa Grandier Group, alam mo ba? Dati silang bahagi ng Wind Corporation." Kinasusuklaman siya ni Charlotte sa bawat salita, ngunit pinilit niya ang sarili na hayaang matapos si Amanda. "Oh, siya nga pala, mukhang interesado ang media sa iyong kinaroroonan," sabi ni Amanda. Kaya't siya ay tumatalon sa paligid ng apoy sa buong oras. "Maaaring nawala ng karangalan ang pamilyang Wind, ngunit ang iyong kasikatan ay hindi hamina kahit kaunti. Sigurado akong lahat ay gustong malaman kung sino ang ama ng mga bata, di ba? Ano ba ang gusto mo?" Ungol ni Charlotte. "Ang bastos," sabi ni Amanda, na nagkukunwaring nadismaya. "Ang hinihiling ko lang ay tanggapin mo ang aking imbitasyon. May masama ba sa pag-abot? Sabihin mo lang sa akin kung kailan at saan ito. Pupunta ako doon sa oras." Alam ni Charlotte na wala siyang pagpipilian. Kung tatanggihan niya ang imbitasyon, ilalantad ni Amanda ang kanyang mga anak sa publiko at gagawa ng isang bundok mula sa isang molehill. Ang huling bagay na gusto ni Charlotte ay para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak na hindi magdusa mula sa cyberbullying. Nasa dating mansion ng pamilyang Wind, sabi ni Amanda na may pagmamalaki. "Hindi mo ba alam? Sa amin na ang mansion. We've been living there for the past 4 years. "Oh, talaga?" sabi ni Charlotte, na pinipilit ang sarili na manatiling kalmado. "Congratulations, Tita Amanda." "Haha, salamat," napatawa si Amanda. Ang hapunan ay 6:00 ng gabi. Si Luna, ang aking manugang at ang aking apo ay naruroon, kaya't huwag magpahuli. "Oh, tungkol sa aking manugang?" "Oo, si Hector, kilala ko siya," sabi ni Charlotte, na nagkukunwaring walang pakialam. "Pupunta ako doon sa oras." "Ang galing,"
Bulong ni Amanda. Kailangan mo ba akong magpadala ng kotse para sunduin ka? No need, we'll go there on our own, malamig na sabi ni Charlotte. Panahon na para umalis ka, Tita Amanda. Ang bahay ko ay hindi eksakto sa pinakamagandang estado para makasama ka. No worries, I'm taking my leave now, sabi ni Amanda. Hindi kita iistorbohin o ang pamilya mo basta kumilos ka. Medyo malungkot ang ekspresyon ni Charlotte habang binababa ang telepono, at sinimulan niyang gunitain ang kanyang nakaraan. Itinayo ng kanyang ama ang Wind Corporation mula sa simula, at nakatira sila sa isang maliit na apartment noong una siyang nagsimula. Ginugol ni Richard Wind ang karamihan sa kanyang oras sa pag-aalaga sa kumpanya, at si Mrs. Berry ang nag-aalaga kay Charlotte. Habang tumatanda siya, mas lumaki rin ang mga bahay na tinitirhan niya. Noong siya ay naging 16, ang kanyang ama ang naging pinakamayamang tao sa H-City, at lumipat sila sa isang magandang villa sa katimugang kabundukan. Ikaw ang aking munting prinsesa, Charlotte. I want you to live happily ever after, sinabi sa kanya ng kanyang ama noong araw na lumipat sila. Hindi kailanman nakilala ni Charlotte ang kanyang ina, ngunit siya ay isang masayang batang babae gayunpaman. Gayunpaman, ang kanyang ama ay naging sobrang protektado sa kanya, at nang ang lahat ay nagsimulang mahulog at magsunog sa paligid niya, maaari lamang siyang tumayo at manood ng walang magawa. Kung hindi dahil sa kanyang mga anak, sinundan na niya sana ang mga yapak ng kanyang ama at nagpakamatay din. Ang pagpunta sa Sultry Night sa taong iyon ay isang malaking pagkakamali, ngunit nangako siyang maging responsable at mapag-aruga na ina sa kanyang mga anak. Ang pinakamagandang bagay na maaari niyang hilingin ay ang kanyang mga anak ay lamaking malusog at ligtas mula sa lahat ng nangyari sa nakaraan, ngunit ang katotohanan ay malayo sa perpekto. Binubuli ba nila ako dahil nag-iisa lang ako at walang magawa? Ayos ka lang ba, Miss Wind? Nag-aalalang tanong ni Reyna, may nangyari bang mali? I'm fine, sabi ni Charlotte, na medyo nag-ambala sa kanyang mga iniisip. Kailangan kong lumabas ng 6:00 ngayong gabi. Pwede mo ba akong bigyan ng painkiller? It won't work, nakangiting sabi ni Reyna. Sasamahan kita doon para magkaroon ka ng kapayapaan ng isip. Masyado bang magiging problema para sa iyo? Sabi ni Charlotte, na naantig sa pagiging mapagmalasakit ni Reyna. Sinabi sa akin ni Mr. Knock na alagaan ang iyong mga sugat at lahat ng pangangailangan, sabi ni Reyna, at yumuko para pakainin siya ng gamot. Kukuha ako ng magbibihis sa'yo at aalis tayo ng 5:00. Ang stylist na tinawag ni Reyna ay nag-overdress kay Charlotte sa isang komportableng ngunit magandang damit pati na rin ang isang puting scarf na nakatikip sa kanyang mga sugat. Ang kanyang natural na kulot na buhok ay tumilapon sa kanyang mga balikat ng maganda, at ang stylist ay naglagay ng manipis na layer ng makeup sa kanyang mukha upang pagandahin ang kanyang mga tampok. Nang matapos ang stylist, si Charlotte ay nagmukhang literal na diyosa, at siya mismo ay nahirapan na masanay sa kanyang bagong hitsura. Sa nakalipas na 4 na taon, hindi siya nag-abala sa pag-aalaga sa kanyang hitsura, dahil mas inaalala niya ang kumita kaysa sa anupaman. Halos nakalimutan na niya kung gaano siya kaganda. Tara na, sabi ni Reyna, at inalalayan si Charlotte na sumakay sa kotse sa labas ng villa. Maghintay, bulalas ni Charlotte. Rolls-Royce Phantom, hindi ba ito ang sasakyan ni Mr. Knock? Kakabalik lang nito mula sa repair shop kahapon, sabi ni Reyna. Sinabi ni Mr. Knock na libre mo itong gamitin anumang oras. Tinitigan ni Charlotte ang Rolls-Royce Phantom at naalala kung paano sumakay sa isang katulad na kotse kaysa sa taxi na sinasakyan niya kasama ang kanyang mga anak noong una siyang dumating mula sa mga rural na lugar. Ang lalaki sa Rolls-Royce ay malubhang nasugatan, at ang dugo mula sa kanyang sugat ay tumakip sa tato ng ulo ng lobo sa kanyang likod. Alam ni Charlotte na siya ang lalaki mula sa 4 na taon na ang nakakaraan, ngunit nawala ang kotse at ang lalaki bago niya ito matingnan ng malapitan. Hindi niya pinansin ang plate number ng sasakyan, ngunit alam niyang 3 lang ang modelong ito sa C-Nation at 35 lang sa buong mundo. Si Zack Airy kaya ang escort na iyon. Miss Wind, okay lang ba ang lahat? Tanong ni Reyna. I'm fine,
sabi ni Charlotte na nagulat sa boses niya. I'm honored to be able to ride in such a luxurious car. Take it as a treat from Mr. Noct, nakangiting sabi ni Reyna. Aalis na tayo. Sige, kahit na nakaupo na siya sa kotse, patuloy pa rin siya sa pag-iisip para maalala ang plate number ng Phantom na nakita niya noong araw na iyon. Dr. Langon. Pansamantalang tanong ni Charlotte, nasugatan ba si Mr. Noct hindi pa katagalan? Sigurado akong alam niya ang sagot. Siya ang kanyang pribadong doktor pagkatapos ng lahat. Hindi, Miss Wind, sagot ni Reyna. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Noct, at ang kanyang kaligtasan ay ang pinakamahalaga. Siya ay may 18 na lubos na sinanay na mga bodyguard upang protektahan siya saan man siya magpunta upang matiyak na hindi siya masasaktan. Dahan-daang tumango si Charlotte. Hindi siya nasaktan. Nagkamali ba ako? Naalala niya kung paano lumalangoy si Zachary sa infinity pool sa bubong ng opisina noong huling nakasalubong niya ito, at mukhang maayos naman siya. Tiyak na ang isang nasugatan na tao ay hindi magiging sapat upang lumangoy. Baka maling tao ang nakuha ko. Bakit mo natanong? Tanong ni Reyna. Nako, iniisip ko lang kung ang masamang ugali niya ay dahil sa isang uri ng pinsala. Nauutol na sabi ni Charlotte, sinusubukan ang kanyang makakaya na huwag maghinala. Nakikita ko, si Mr. Noct ay talagang isang mabuting tao, alam mo ba, sabi ni Reyna. Ito ay tila isang polypass na pangungusap, ngunit hindi napansin ni Charlotte ang kakaibang kislap sa mga mata ni Reyna. Natahimik siya at pinagmasdan ang tanawin sa labas. Paano ko haharapin ang mga white mamaya? Makalipas ang 40 minuto, nakarating sila sa tirahan ng White, na dating tirahan ng pamilya Wind. Nakita ni Charlotte ang isang grupo ng mga pamilyar na figure mula sa ilang milya ang layo. Mukhang tama si Tita Amanda, nandito lahat ang mga dating kampan ni Dad. Si Simon at Amanda ay nakatayo sa pasukan, na nakabihis para sa okasyon at ipinaabot ang kanilang pinakamainit na pagbati sa mga panauhin, na dumating na may dalang mamahaling mga regalo. Hindi napigilan ni Charlotte ang mapabuntong hininga. Hindi ba ganito ang dating noong nabubuhay pa si tatay? Ang mga tao ay pumupunta sa amin araw-araw na may dalang lahat ng mamahaling regalo at matatamis na usapan kay tatay sa buong araw. I'm pretty sure walang kakaiba dito. Si Simon Wind ay dating kasama sa mga panauhin, ngunit mula noon ay naging may-ari na siya ng tirahan. Biglang isang malakas na busina ang umalingaw mula sa kanyang likuran, na nagpawala sa kanyang ulirat. Tumingala siya at napansin ang isang puting Bentley na pag-aari ng mga Sterling sa likuran nila. Hoy, bakit mo ginawa yun? Galit na tanong ni Hector sa tsuper. I'm sorry, Mr. Sterling, paghingi ng paumanhin ng tsuper, na ibinaba ang kanyang ulo. Bakit ka nagagalit? Tanong ni Luna na halatang nainis. Ito ang aming tahanan, kaya kami ay may karapatan sa daan. Ang Phantom na iyon ay kamukha ng pag-aari ni Mr. Noct, sabi ni Hector, na ibinaba ang bintana. Inimbitahan ba ng mga magulang mo si Mr. Noct? Mr. Noct, sabi ni Luna sabay dunga ng ulo sa bintana para tingnan ng maigi. Ang ibig mo bang sabihin ay si Mr. Zachary Noct mula sa Divine Corporation? Pumunta ka at tingnan mo, Owen, sabi ni Hector. Yes, sir, sabi ni Owen, at bumaba ng sasakyan. Maya-maya, iminuwestre niya si Hector, nagulat na napaupo. Siya nga talaga, bulalas ni Hector, ihinto ang sasakyan. Yes, sir, sabi ng tsuper habang huminto ang sasakyan. Bumaba si Hector sa kotse at mabilis na naglakad papunta sa Phantom, habang si Luna naman ay medyo nagpupumiglas sa kanyang high heels na ilang hakbang lang sa likuran niya. Una at sumugod sa likod para tulungan si Charlotte na makalabas ng sasakyan. Sa sandaling iyon, humarap si Hector sa kanila at binati, "Welcome, Mr. Noct." Pagbati, "Mr. Noct, ako ang batang may bahay ng mga Sterling, si Luna." Bago pa natapos ni Luna ang kanyang pangungusap, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang bumungad sa kanya ang napakagandang mukha ni Charlotte. Charlotte, Lottie, sabi ni Hector na naguguluhan din sa biglaang pagsulpot. Bakit ka nandito?
Sinabi sa akin ni Tita Amanda na pumunta, sagot ni Charlotte, at itinaas ang kanyang kamay. Dalawang medical assistant ang sumugod upang tulungan siyang makatayo habang itinulak ni Reyna ang isang wheelchair. Simula kailan ka pa nakasakay sa Rolls-Royce Phantom? Napangisi si Luna, nirentahan mo ba ang kotse at ang iyong mga kasambahay? Sinamaan siya ng tingin ni Reyna sa katahimikan. Ma'am, ito talaga ang Phantom ng pamilya Noct, bulong ni Owen. Ang driver ay isa sa mga personal na bodyguard ni Mr. Noct. Nakilala ko na siya dati. Paano naging ganito? Natatarantang sabi ni Luna, bakit ang Noct family ay ipinahatid nila si Charlotte sa party na ito? Hindi naman siya importante o anuman. Mrs. Sterling, sabi ni Reyna, hindi na niya kayang palamigan pa. Si Miss Wind ang iginagalang na panauhin ni Mr. Noct. Ayos lang, Dr. Langan, sabi ni Charlotte, na pinutol siya. Salamat sa paghatid sa akin dito. Pwede ka nang umuwi. Hihintayin ka namin sa car park, sabi ni Reyna. Naisip niya na ayaw siyang e-drag ni Charlotte sa kanyang mga personal na bagay, kaya sumakay siya sa kotse at sinabihan ng driver na umalis sa eksena. Wow, iniisip ko kung ano ang ginawa mo para matuwa si Mr. Noct. Ngumisi si Luna, mukhang napaka-talented mo. Tumahimik ka, sigaw ni Hector. Hoy, bakit mo ako sinisigawan? Sigaw ni Luna, pulang-pula ang mukha niya. May nasabi ba akong mali? Walang sino man ang may karapatang magsalita ng ganyan tungkol kay Mr. Noct. Nagbabala si Hector, ilalagay mo kaming lahat sa gulo. Natahimik si Luna nang marinig ang kanyang mga sinabi, at halatang nabalisa sila. Nasugatan ako sa oras ng trabaho, kaya sinabi ng boss ko sa nakatalagang pribadong doktor na samahan ako dito. Iyon lang, paliwanag ni Charlotte. Hindi niya nais na iugnay ang kanyang sarili kay Zachary nang higit sa kung ano ang kinakailangan, dahil mas makakasama ito kaysa sa kabutihan sa katagalan. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang ordinaryong babae na namumuhay ng ordinaryong buhay, at ang pagsuso sa isang mayamang lalaki ang huling nasa isip niya. Bukod, si Zachary Noct ay isang medyo mahirap na tao na pakitunguhan. Mahihirapan ako kung naging istorbo ako sa kanya. I see, sabi ni Luna, na nakahinga ng maluwag. Nakasakay ka lang sa buntot niya. Nakakahiya. Hindi ka ba pwedeng tumahimik kahit saglit? Sigaw ni Hector. Bakit parang naiinis ka na sa akin? Sigaw ni Luna sabay padyak ng paa. Tingnan mo kung sino ang nandito. Isang boses ang biglang tumunog. Lumingon si Charlotte at nakita si Amanda na naglalakad na may pinakapeking ngiti na nakita niya. You're still as beautiful as ever. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ka naka-wheelchair? Nasugatan siya. Dalhin mo siya sa loob, sabi ni Hector, na iminuwestre si Owen, na sumugod at tinulungan si Charlotte na itulak ang kanyang wheelchair sa looban. Hinila ni Luna sa gilid ang kanyang ina na nakakunot ang noo. Nay, bakit mo siya inimbitahan sa lahat ng tao? Gumagawa ka lang ng gulo para sa akin. Hindi, mahal, naghihiganti ako para sa iyo. Kabanata 70. Ang tanga mong bata, sinusubukan kong tumayo para sa iyo. Hinila ni Amanda si Luna palapit sa kanya at sinabi sa mahinang boses. It took you so much effort to marry into the Sterling family and produce a son for Hector. Paano ko hahayaan ang ibang tao na sirain ang kaligayahang ito para sa iyo kung hindi mo ito naabot ng ganoon kadali sa una? Ma, ibig mo bang sabihin? Ngayong gabi, pipilitin ko si Charlotte na harapin ang realidad. Kailangang may magturo sa kanya kung kailan siya aatres. Malamig na tawa ni Amanda. Maghintay ka lang at tingnan. Pinakamamahal mo ako, inay. Niyakap ni Luna si Amanda at hinalikan siya sa pisngi. Nay, alam mo bang malamig na ang pakikitungo sa akin ni Hector mula nang bumalik siya mula sa kinaroroonan ni Charlotte. Sumasakit ang ulo ko sa pag-iisip tungkol dito. Hanggat hindi ka direktang nagsasalita tungkol dito, ang relasyon mo kay Hector ay hindi masasaktan. Tinapik ni Amanda ang kanyang kamay at nagpatuloy, ipagpatuloy mo lang ang iyong tungkulin bilang mabait na batang may bahay ng pamilyang ito. Kung tungkol sa lahat, si nanay ang mag-aayos para sa iyo. Sige, sabi ni Luna,
na tumanggaw-tango, gagawin ko lang iyon. Pasok muna tayo. Nasaan si Timothy? Nakatulog siya sa kotse. Habang tinutulak ni Owen si Charlotte papasok sa villa sakay sa kanyang wheelchair, lahat ng tao sa loob ay napalingon sa kanya. Nakilala agad siya ng mga matatanda sa loob. Nagpapalitan ng eskandalo na tingin sa isa't isa, pinagdikit nila ang kanilang mga ulo at nagsimulang magbulong-bulungan ng may pagkabalisa. May nagtanong sa pananahimik na pabulong, bakit siya nandito? She did something so outrageous back then she managed to anger her own father to death. How does she have the guts to show up here now? Kung ako siya, matagal na akong nakatakas sa ibang lugar. Oh, tumahimik ka, huwag ka nang magsalita. Why can't I talk about this? Kung kaya niyang gawin ang isang bagay na ganoon, it's well within my rights to judge her for it. Charlotte, lumapit si Simon at masiglang binati siya. We finally met. I've been looking for you all these years. Naging maayos ka ba? Mukha siyang nag-aalala, na para bang siya ay isang kamag-anak na nag-aalaga sa kanyang batang singil. Maayos lang ako. Salamat sa pagtatanong, Tio Simon. Tumingin si Charlotte sa kanya at ngumiti ng matamis, na sana ay makita niya kung ano ang tumatakbo sa isip niya ngayon. Ang lalaki ay nagtrabaho kasama ng kanyang ama sa lahat ng mga taon na ito, na nakakuha ng kanyang sarili ng isang reputasyon sa pagiging tapat at masipag. Dahil siya ay likas na banayad at walang sariling opinyon, inuutusan siya ng kanyang asawa ayon sa gusto niya. Kaya naman, hindi siya nagkaroon ng malaking break sa kanyang career. Sa halip, sinundan niya si Richard bilang kanyang tapat na tagapangasiwa, isang hindi mapagpanggap at mapagkakatiwalaan. Gayunpaman, hindi niya naiintindihan kung bakit nagtago si Simon sa bahay pagkatapos mamatay ang kanyang ama, at tumangging magpakita sa kanya. Ano bang problema mo, bakit ka naka-wheelchair? Nag-aalalang tanong ni Simon, nasugatan ka ba? Oo, sabi ni Charlotte, tumanggo ang ulo. Ito ay isang maliit na pinsala lamang, at walang dapat ipag-alala. Kung alam kong nasugatan ka, sana ay pinuntahan kita at sinundo mula sa iyong lugar. Si Simon ay mukhang labis na nagkasala. Saan ka nakatira ngayon? Bakit hindi ka bumalik dito para manirahan kasama ang iba pa sa amin? Kami ni Amanda ang bahala sa iyo sa hinaharap. Eksakto, umalangaw-ngaw ang matinis na boses ni Amanda mula sa kanilang likuran. Sinabi ko na sa mga katulong na linisin ang silid ng panauhin. Charlotte, maaari kang bumalik kasama ang iyong anak kung kailan mo gusto. Sasama ako kay Simon upang tulungan kang ilipat ang iyong mga gamit. Anak, anong anak? Ang kanyang asawa ay maliwanag na nasa kadiliman tungkol sa buong bagay. Lahat ng ibang nanunood sa palitan na ito ay tahimik na nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat at nagsimulang magbulungan muli sa isa't isa. Oh, mayroon akong isang kakila-kilabot na alaala. Tinapik-tapik ni Amanda ang kanyang ulo at sinabi sa may problemang boses. Simon, nakalimutan kong sabihin sa iyo na mayroon ng tatlo si Charlotte. Tita Amanda, nanay, sabay na ibinuko ni na Charlotte at Hector ang kanilang mga bibig, na ikinagulat ng babae kaya napatigil siya sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap. Nagkatinginan sina Charlotte at Hector, medyo komplikado ang mga ekspresyon nila. Hector, lumapit kaagad si Luna at hinawakan ang kanyang braso, na masuyong samandal sa kanya. Nakatulog si Timothy, bakit hindi mo siya buhatin sa itaas ng kwarto niya? Sinulyapan ni Hector ang kanyang asawa bago siya bumaling kay Amanda at sinabing, Nay, bakit hindi ka sumama sa akin? May kailangan pa rin akong pag-usapan sa iyo. Oh, hilingin mo sa iyong ama na sumama sa iyo. Heto, tanungin mo siya. Napasulyap si Amanda sa asawa. Agad namang sinunod ni Simon ang kanyang asawa. Nagmamadaling lumapit sa kanyang anak, hinila niya ang kanyang manggas at sinabing, Hector, sasamahan kita. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting kawalan, walang magawa si Hector kundi ang umalis kasama niya. Og, bakit tayo nakatayo sa paligid? Masayang sigaw ni Amanda. We're family. Halika, maupo ka. Luna, huwag kang tumayo dyan na mukhang tanga. Itulak mo ang wheelchair ng pinsan mong kapatid sa upuan niya. Sige.